Isa pong magandang umaga, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paruko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod po ng Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng mga paring Paulino sa Pilipinas at Macau, dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, at ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya dito po ngayon sa Pasay. At alam niyo po, ngayon ay March 19, Biyernes, ngunit dakilang kapistahan ng San Jose, ang asawa, esposo ng Inang Maria at kustos o guardian ng atin pong Panginoong Hesus. At dahil po ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma, subalit dakilang kapistahan o solemnity, lifted po officially sa araw na ito ayon sa batas ng simbahan ang abstinence. Ayan. Salamat kay San Jose. Pwedeng maglechon sa araw pong ito. Ayan. Ang atin pong gospel reading sa liturhya ng solemnity ni Saint Joseph ay Matthew chapter 1, verse 16, verse 18 to 21, at verse 24. At sa atin pong pagdiriwang ngayon, sa mas matandang kapistahan ni San Jose, ay atin pong ginugunita ang kanyang naging papel sa Sagrada Pamilya, kung saan po nag-ugat ang misyon ng Panginoong Hesus bilang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang atin pong veneration kay San Jose ay naiiba tulad po ng veneration ng simbahan sa Inang Maria, dahil nga po sa kanyang naging kakaibang gawain sa Ebanghelyo, naging kakaibang papel sa buhay ng Panginoong Hesus at sa kwento po ng ating kaligtasan. Kung sa Diyos ang atin pong relationship with God ay latria o worship, natutungkol lamang sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang atin namang pong relasyon sa mahal na ina ay hyperdulia, pagbibigay pugay sa mahal na ina sa ibabaw ng mga santo at mga anghel. Si Maria bilang ina ng Diyos, Immaculada Concepcion, Virgin ever Virgin, crowned Queen of Heaven and Earth. Ayan. So, latria, hyperdulia, kay San Jose naman po ay protodulia. Protodulia. Ang veneration natin kay Jose bilang una sa lahat ng mga santo. Ayan. Sapagkat kung sa mahal na ina po ng galing 100% ang laman ng nagkatawang taong Panginoong Hesus, kay Jose ng Bethlehem, descendant ni David na tumayong pater putativa, ama, bagamat hindi biological, legal father, sa kanya naman po nanggagaling ang pagiging anak ni David ng ating Panginoong Hesus. At ilan pong mahalagang pribilehyo na binigay po ng langit, binigay ng Diyos kay San Jose, ay therefore itong mga sumusunod. Legal father of Jesus, pater putativa. Siya talaga ang tumayong ama sa harap ng lipunan, sa harap ng batas para sa Panginoong Hesus. Pater putativa. Pangalawa na pribilehyo, custodian o tagapag-ingat ng dalawang walang kasalanang birhen, si Jesus at si Maria. Pangatlo,
pangkahalatan o universal protector ng katawan ni Kristo ang simbahan. Ito po'y idineclare ni Pope Pius IX, December 8, 1870. Kaya nga po ngayon ay 150th year ng St. Joseph bilang universal patron of the body of Christ, that is the Church. Pang-apat na pribilehyo, si Jose po ay protektor at patron ng dalawang mahalagang haligi ng ating sibilisasyon at ng mundo, ang pamilya at ang simbahan, na ngayon po ay talagang pilit dinidikdik ng makademonyong puwersa na nasa mundo. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po'y lumapit kay San Jose. Ngayon, sa atin pong ebanghelyo, bakit nga ba sa lahat ng nilalang, sa lahat ng kalalakihan, si San Jose ay karapat-dapat sa mga pribilehiyong ito na ibinigay ng langit? Well, 3 pong napakagandang refleksyon ang gusto kong ibahagi sa inyo sa pistang ito. Una, sa kanya pong katahimikan, si Jose ang pinakamababa sa 3 miyembro ng Sagrada Pamilya. Joseph is the least, pero siya po ang head, siya po ang ulo ng banal na mag-anak. Si Jesus ang pinakamataas sapagkat siya'y nagkatawang taong anak ng Diyos. Si Maria ang ikalawang pinakamataas sa Sagrada Pamilya, Immaculada Concepcion. Si Jose ang pinakamababa, pero siya po ang ulo at binigyan po ng karangalan ng Ama sa langit na maging kanyang umbra o shadow sa buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Siya ang sinundan, siya ang sinunod, siya ang kinilala ni Hesus bilang Ama, gayon din siya din ay sinundan ni Maria. Sa ganyang paraan, si Jose po ay living image ng Ebanghelyo, Luke chapter 9, verse 48, na nagsasabi, "The last of you shall be the greatest of all." Pangalawa, sa kanyang katahimikan sa Ebanghelyong ating narinig, ginamit ni Jose ang kanyang otoridad, hindi upang magdikta. Definitely siya po ay person of authority sa isang sosyedad na nung panahong yon ay patriarchal. Pinili siya sapagkat kailangan ng talagang maging ama ng pamilya. Pero sabi nga po sa Mark chapter 10, verse 42 to 43, Joseph did not lord it over them. Ginamit niya ang kanyang otoridad, hindi upang maghari, hindi upang dumikta, kung hindi upang maging lingkod at tagapagsilbi. At kanya pong prinotektahan si Maria at si Jesus. Di ba napakaganda yan para po sa mga taong may authority? Pero pangatlo, sa kanya pong katahimikan, si Jose ay talagang mama, lalaki na may mataas na pagtitiwala sa Diyos. Itong ibig sabihin ng kanyang pagiging makatarungan, matuwid o just man. Ibinigay niya sa Diyos ang espasyo, ang panahon upang ibigay sa kanya ang instruction sa gitna ng lahat ng nangyayaring kahimahimala at kahinahinala sa kanyang buhay kasama si Maria. Siya ay tunay na lalaki, matapang, tahimik, subalit, sabi nga natin, decisive. Decisive. So yan po palagay ko yung napakagandang matututunan natin kay San Jose. Ano? He is the least but he is the head.
he has authority, but he was servant and provider, and he is a man of great trust in God. Decisive sa kanyang pagiging ama at leader ng Sagrada Pamilya. Sana po ay malaking bagay ang atin pong natutunan ito sa ating sariling buhay araw-araw, lalo-lalo na po sa loob ng ating mga pamilya. At ngayon naman po, ipahintulot po ninyo na atin naman pong batiin ang ating mga, ang atin pong mga virtual parishioners na nanggagaling po sa hanay ng Marian Marriage and Family Life Groups. Ang Cenacle Group ni Sister Letty Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara at Lisa Celis. Ang Batch 1978 High School Group ng Paco Catholic School, kasama po ang aming mga teachers, Mr. Horace Torres, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz at Gloria Luna. Pagbati na rin po sa pamilya Mabutas Sordan ng ating schoolmate na si Mary Claire. Pagbati rin po at special blessings and prayers for Bibian, Jojo, and Roby, for Cecil Tuason Clemente, and the whole family. At gayon din po, syempre sa Holy Family Marriage Encounter Community, Sinaon, Punsal, Salbanya, Salmingo, Barroso families, Yuson, Bayarcal, Kiambao, Aribe, Morillo, Espinosa families. At gayon din po ang Magsumbol at Velasco family. Pagbati po kay Bishop Leopoldo Hausian ng Abra, SBD. Special prayers din po at pagbati sa lahat po ng bumubuo ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pangunguna ng President Copol Robert Tinet Abentajado at ng Board of Directors, kasama po si Dr. Mario at Dr. Flor de Lisa Adraneda, ang kanilang pamilya at kasamahang mga doktor, at ang East Cluster, North Cluster ng MEFP. Pagbati rin po kay Carmelo, Nerissa Francia, at healing prayers kay Seperina de Guia at Albert Yap. Pagbati sa Mater Dei ME Community, Mayor, Pangkog, Aitona, Contreras, Mayo, Bernardo families, Bulacan, Santos, Jimenez, Gubalya, Asierto, Bohol, at Lagman families. Yan. At gayon din po sa St. Joseph the Worker Prayer Group ng HJM. Happy Peace Day! Enesio, Salvador, Rojas Lara, Escanio, Inocencio, Teneprancia at Gonzales families. Pagbati rin po sa Eriga, Marañon del Pilar families ni Lisa, Yoli at Lani. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost po ang atin pong refleksyon ngayon ng pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline po ng inyong mga kaibigan, at sa timeline po ng inyong communities at parokya. Ayan, para mag-evangelize po tayo. Continue to ask people to subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman at gayon din po sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. At ngayon po, to spend the day well, my dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, ipanalangin mo kami. Saint Joseph, tulungan mo kami. Saint Joseph, ipag-adya mo po kami.
Magandang umaga!